ang buong bayan ng Quezon upang may pagmalaki natin na dito sa bayan ng Quezon, kami ay nagkakaisa, kami ay may paninindigan, kami ay may prinsipyo. Home is where the soul is. Nandito po ang kaluluwa natin, ang puso natin sa ating bayan ng Quezon. Are you in any way connected to drug pusher or drug pushing syndicate? Wala pong bahid ng katotohanan, wala pong bahid ng ebidensya, at minsan po, hindi po ako nalulog o nagkaroon ng mga kaibigan na nalulog dyan sa illegal na droga o kahit anumang illegal na aktibidades. Sasabihin ko po ngayon, ang aking pong ama ay 38 years na nagsilbi bilang pulis. Trabaho po niya ang ikulong at i-persecute ang mga taong gumagawa ng illegal. E di sana siya na mismo pinulong na ako ng aking ama kung ako ay pumasok sa kanyang. Ako po ay nandito, kaya-kaya ko patunayan, pero sa tulad na po na sinasabi ko, hindi po ako minsan, kahit ako ay bata pa, hindi ako pumapatol sa kahit anong kasinungalingan. Ang nais ko lang po, kung kailangan ko linisin ang aking pangalan, ang pangalan ng aking pamilya, handa po akong gawin at harapin ang kahit anong responsibilidad. Minsan po, hindi po ako nasangkot sa kahit ano, hindi lang ako droga, kahit anong illegal na aktibidades, hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon at hindi ko po kahit kailan sa aking buhay pababayaan ng aking pamilya, ang aking mga anak ay magkaroon ng affiliation o kahit anong bakit ng pagiging illegal. Salamat. Ang project laban sa pagsugpo sa illegal na droga dito po sa bayan po Quezon. Una-una po, kailangan natin reviewin at kailangan natin pag-aralan ang status ng illegal na droga base sa investigasyon at mga programa ng ating kapulisan. Hindi po kakayanin ng Office of the Mayor lamang o ng local government unit na supuin ang mga illegal na droga at mga ibang illegal na aktibidades. Pero kung sa tulong ng kapulisan, sa tulong ng ating mga barangay officials, kaya-kaya po natin yan. Napakadali lamang po yan. Napakaliit pa po ng ating bayan ng Quezon. Tayo po ay wala pang 30,000, wala pa po 30,000 tao, kasama na po yung mga bata. Kailangan po tanggalin natin at labanan natin yung illegal na droga. Nagawa na rin po ito sa ibang mga bayan. At sigurado po, sa pagkakaisa natin, sa pakikipagtulungan sa ating kapulisan, hindi po tayo magkakaroon ng kahit anumang dahilan para mahirapan tayo. Kailangan po tulungan natin, pagtulungan natin ang local government unit at ng ating kapulisan at ng mga barangay upang ma-identify, i-serve, ipatupad ang mga waran, ipatupad ang mga batas na pigilan yung mga illegal na droga. Isa pa po, sa nakikita ko kasi, lahat po sa buong bayan ng Quezon ay napuntahan ko na, pati yung ilalim ng dagat. Ang sinasabi ko po, isa po sa nagiging problema natin, kaya tayo natatakot, kaya po tayo nag-aalangan kung bakit at meron ba na talagang illegal na mga nangyayari sa ating bayan dahil napakadilim ng ating bayan. Kailangan po bigyan natin ng liwanag ang ating mga kalsada. Kailangan bigyan natin ng liwanag ang mga kanto para magkaroon ng lakas ng loob at magkaroon ng kaliwanagan. Hindi lang sa paningin, kundi magkaroon ng kaliwanagan sa isip ang ating mga kababayan kung sino at ano talaga ang nangyayari sa ating syudad, sa ating pamayanan. Dapat po nakikita natin, masyadong madilim ang ating bayan. Ang kadiliman po, dyan po namumugal at dyan namamayagpag ang mga illegal. Tigil na natin ang mga illegal at lalabanan natin at susulpuin natin yan. Hindi po ako mamangako katulad ng sinasabi na 3 to 6 months. Ang sa akin lang po, kaya-kaya ko po na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, pati sa kapulisan, pati po sa army, pati po sa ating mga civil at kappo, sa ating po mga suporta na kailangan tulungan natin magkaroon ng lakas ng loob ang mga tao na kaya natin bantayan at kaya natin supuin ang mga illegal na aktibidades. Tulad po ng sinasabi ko, tatanggalin natin at lalabanan natin ang droga. Hindi lang ang droga, pati ang mga illegal na mga aktibidades, mga pagnanakaw, mga illegal na sugal, kailangan tanggalin
natin yan sa ating bayan ng Quezon. Tayo po, ang sinusulong natin ay ang kapakanan, hindi lang ngayon, kung hindi ang kinabukasan. Ang sinasabi po natin, kailangan natin tignan ng pansin ang mga darating na mga panahon, ang mga darating na henerasyon. Kailangan natin ilatag at ayusin ang ating bayan ngayon pa lang. Hindi pa po huli ang lahat. Mayroon pa po napakalaking pag-asa ng ating bayan ng Quezon. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya-kaya mo natin tanggalin. Nang nakaraang mga dekada po, nung nakaraang dekada, nandiyan na po yan. At kaya-kaya tanggalin. Bigyan lamang po kami ng isang termino, isang pagkakataon, yung hindi nila nagawa ng ibang tao sa isang dekada nakaraan. Bibigyan po natin isang termino lang po. Sisiguraduhin natin na susubukan at marami po tayong resulta na makikita na gagawin po natin tanggalin ang mga illegal sa ating bayan. Bakit sa tingin po ninyo na dapat na maitalaw bilang susunod na Mayor ng Bayan ng Quezon ang isang Eric Versosa? Tulad po ng nasabi ko kanina at ulit-ulitin ko, araw-araw sasabihin ko, ang isang katulad ko, ako lang po ang may lakas loob, ako lang po ang nagsisipag, ako lang po ang nagsusumikap na ipaglaban ang katotohanan. Ang pagiging tapat, walang tinatago, walang pinagkakaila sa ating mga mamamayanan. Kailangan po ang katotohanan ang manahin. Ang kailangan po ang katotohanan kung ano ba ang totoong nangyayari sa ating bayan ng Quezon. Ako po, kaya-kaya ko po at sinasabi ko po na susubukan at gagawin natin sa tulong ng aking mga kasama. Kami po lahat, hindi lamang kwalipikado, hindi lamang subok, kundi kami rin po, lahat kami ang makakapagsabi sa inyo sa pamumuno po ng inyong likod na si Eric Versosa. Sinasabi po namin, kaya po namin magbigay ng pagbabago at magandang kinabukasan. Kami po, araw-araw ay nag-ikot, nagsasabi sa tao at lumalapit sa tao. Hindi para iboto kami, kundi para buksan ang isip ng ating mga mamayanan, buksan ang puso ng ating mga kababayan kung ano ang totoong nangyayari at kung ano ang alam natin na kaya natin gawin sa ating bayan ng Quezon. Hindi po kami humihingi at hindi po kami makikiusap. Ang gusto lamang po namin, kayo po ang ating mga kababayan dito sa ating mahal na bayan ng Quezon. Kayo po mismo ang magbukas ng inyong mga isip, ang magbukas ng inyong mga puso kung ano ang kaya ng bawat isa sa atin. Ako po, ang aking pamumuno ay hindi yung namumuno na ako lamang. Hindi yung ako, hindi yung ako lang po. Ang aking pamumuno ay pagbibigay ng pagkakataon na kayo. Kayo po ang totoong pagsisilbihan ng ating bayan. Kayo po ang may-ari ng munisipyo. Kayo po ang may-ari ng plaza na ito. Kaya karapat-dapat po na buksan natin ang ating mga isip, buksan natin ang ating mga puso. Kayo po ang dapat pinagsisilbihan, kayo po ang dapat sinusunod. Yan po ang totoong demokrasya. Ang totoong demokrasya na ang banda, ang kakayahan, ang gusto ng tao ang dapat nasusunod. Hindi po isang politiko o ilang grupo lamang ng mga politiko. Sinisigurado po namin, ako po, Eric Versosa, at ang aming mga kasama, nandito po kami sa inyong harap. Kapag hindi po namin, at sa iisang igla, kahit napakalit na bagay, at hindi po namin pinatupad ang aming mga salita, hindi namin pinatupad ang aming mga sinasabi, ang aming mga pangarap, at hindi namin sinulan, kami po mismo, at ako pa ang mamumuno, ako pa ang mamumuna, hindi na po kami babalik kung kaya lang namin ipagtapat, kaya namin nasabihin ng totoo, kayo rin po, kaya na rin po ipagtapat, kaya na rin po sabihin ng totoo. Ang gusto natin sa ating bayan ng Quezon ay pagbabago. Ang gusto natin sa ating bayan ng Quezon ay pag-uunlad. Hindi po tayo titigil. Tulad po ng sinasabi ko, tayo po mga botante, hindi po tayo bumuboto para sa ating mga sarili lamang. Tayo po ay bumuboto para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po para sa kinabukasan ng ating mga anak. Salamat. Thank you very much. Mga kaibigan, at ating gamit, ipakagpila ulit
Si T. Versosa Bernal,